Iyong mapapanood na video ay isang Maltese live coverage ng Kapehan with Kayaru, the candidates for a series sponsored by the Rotary Club of Batangas Yaru, o RCPY. Ang edisyon ito ay kinabibilangan ng batch 2 ng Sangguniang Bayang candidate sa Basco. Sinikap naming maimbitahan ang lahat ng siyam na kandidato na kabilang sa edisyon ito, ngunit di man lamang ang magpa-unlock sa aming paanyaya para sa isang makabuluhang talakayan. Narito ang mga kandidato na kabilang sa edisyon ito. Mr. Homer Godfrey Adalia, Honorable Brody Alcoy, Miss Verna Pastora Basco, Honorable Florante Castillo, Honorable Benigno Capico, Miss Eunice Gato, Mr. J. Coriondo, Honorable Jack Lord Labrador, at Honorable Romeo Puriran. We gather here today with grateful hearts, seeking your guidance and wisdom as we engage in this important forum. We thank you for the opportunity to come together as a community to listen, learn, and discern the best path towards our future. We ask for your blessing upon each candidate present, grant them clarity of tone, sincerity of purpose, and the courage to speak truthfully and respectfully. May their words reflect the genuine desire to serve and uplift our community. Lord, we also pray for all those in attendance. Open our hearts and minds to listen with empathy and understanding. Help us to weigh the words we hear with wisdom and discernment, seeking always the common good and the welfare of all. In this gathering, may we be reminded of our shared values and common goals. Let us be guided by principles of justice, compassion, and integrity as we make decisions that will shape our community's future. We ask for your peace to reign over this forum, that it may be conducted in a spirit of cooperation and mutual respect. May this event be a step towards unity and progress, reflecting the diversity and strength of our community. This we ask in Jesus' name we pray. Amen. Lupang hinilang, nulan ka ng magiting, sa manlulupi, di ka masisigit, sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit kong baka, may nilagang tula at awit sa paglaminahal, ang isang ng patawag mo'y tagumpay na nagdidinig, ang bituing ng araw na kailan pa may magdidinig, tuwa ng araw ng walang ating pagsinta, buhay namin sa piling mo. Aming ligaya naman may mga api, ang mga ay nang dahil sa'yo. Bago tayo mag-umpisa, kami po in behalf of the Rotary Club of Batangas Yaru ay nagpapasalamat sa pag-unlock ng imbitasyon para po dito sa ating Kapihan with Yaru featuring candidates for Sangguniang Bayang Basco. Bago po ang lahat, ipakilala po namin ang mga kasama namin Rotary na nandito po. Una po, nandito po ang aming charter president, si Albert Calani. Nandito po din ang aming President-elect, si Engineer Manny Obidosa. Nandito po din ang aming President nominee ng RCBY, si Brad Bini. At ang aming isang babaeng kasama ngayon, ang aming club treasurer, si Jim Vicky Mata. Again, kami po ay nagpapasalamat sa inyong pong pagdalo. Ako po si Ernesto Rosas Jr. Ipulaw. Maraming salamat po.
Okay, so good afternoon muli sa ating lahat. Energized na rin dapat ngayong hapon. So, gaya po ng makasaad doon sa invitation letters natin na binigay sa inyo, ay by batches po ang ating ginagawa, no? So, parang bumaliktad ngayong hapon, ngayong araw, kasi kahapon, nag-iisa yung panauhin namin na SB, ngayon nag-iisa yung pagtatanong. So, yan po, bali, by batches. So, ito po yung second batch. Bukas po yung second batch natin. Kasi alam naman natin dito sa Basco, marami po ang tumatakbong Sangguniang Bayan. You are 31, di ba? So, kaya tatlo po. Kung kaya pinabuti ng RCBY na gawin natin itong kapehan by 3 batches para mabigyan ng sapat na oras ang bawat isa sa inyo na mailahad ang mga layunin ninyo, opinion sa inyong pagtakbo. No? So, ngayong hapon, ito yung pangalawang batches na 9, kahapon 11. Opo, ngayon 9 po kayo inimbitahan. So, ang una ko pong ipapakilala ay isang may bahay at aktibong miyembro ng community-based organizations at isang businesswoman at kumakandidato sa ilalim ng Partidong Aksyon Demokratiko. Siya po si Mrs. Berna Basol Basco. Ang susunod po ay isang aktibong church leader. Sa ngayon ay president ng Barangay Pastoral Council ng Barangay Kayhubukan at kasapi sa Knights of Columbus at Hijos del Nazareno at dating kapitan ng Barangay Kayhubukan at nagsilbi din bilang konsehal ng Basco. Siya po si Honorable Benigno Ino Cubico. Ang susunod po ay kasalukuyan ay nagretirong kawani ng gobyerno bilang Local Government Operations Officer at sa ngayon ay Vice President ng Basco Federation of Senior Citizens, President ng Rotary Club of Batanes at sa ilang taon na ay nanatiling Presidente ng Batanes Homestay Association, si Ma'am Eunicia Nessie Gato. Next, ang susunod nating panauhin ay dati nang nagsilbing Sangguniang Bayan member sa loob ng 9 na taon at sa kasalukuyan ay punong barangay ng Barangay Kacanarianan, no other than Honorable Romeo Puliran. At panghuli ay isang kilalang church leader at convenor at dating kawani ng gobyerno at sa ngayon ay tumatakbo bilang Sangguniang Bayan sa ilalim ng Partidong Aksyon Demokratiko, Mr. J. Oriondo. Okay, ito po yung mechanics ng ating kapehan with Kayaru, the Local Candidates Forum. Yan po yung title niya, no? So, the Kapehan with Kayaru, the Local Candidates Forum series featuring the Sangguniang Bayan candidates of Basco will be conducted by 3 batches. Kahapon po yung una, pangalawa po ngayon. Every forum will be taped as live and will be shared on a social media platform for the benefit of the general public. To ensure fairness, the sharing in social media will be done only after the conduct of the 3rd forum. As much as practicable, the candidates are encouraged to speak in Filipino and or Ivatan for the benefit of the general public. There will be no self-introduction from the candidates. Instead, the host or the MC will be the one to give a brief introduction. So, nagawa na natin kanina yung nag-introduce ko kayo. Direct or indirect campaigning for or against any candidate or party shall not be allowed until the start of the campaign period. Each question will be asked by the host or the moderator and shall be answered in 1 minute, after which a bell will be rung
to signify that the allotted time to answer has lapsed. The host or moderator is permitted to ask additional questions or seek clarification from a candidate, but only in relation to the immediate answer given. For fairness, drawing of lots will be done, pero may draw lots na pa ba? So the questions shall be divided into 4 segments as follows. Segment 1, candidate specific question, na sabi na kanina ni Brad Denny. Segment 2, this is the common question. These are questions that will be answered by all candidates. Segment 3, opinion or questions. Yung hypothetical, what if, or agree, disagree questions. So, number 10, during the open forum, any member of the audience may ask a question or a follow-up question to any candidate after being recognized by the host or moderator. Questions related to an individual's private life or personal affairs will not be permitted. All participants, candidates, and attendees are encouraged to demonstrate respect towards one another throughout the forum proceedings. So, yan po yung ating mechanics. Sana maliwanag po sa ating lahat, sa mga kandidato at sa mga nandito na mga panauhin natin na magtatanong mamaya ng question. So, that's all. Thank you very much. Magandang hapon po sa ating lahat. Actually sa ating mga Sangguniang Bayan candidate members, Sangguniang Bayan members candidate ng Pasko. Parang kaya tayo uminervous sa first segment pa lang yan. Maganda pala, Brad Denny, ako yung maunang magsalita bago sila para hindi ko makalimutan ang sasabihin. But anyway, I'm so impressed at tinanggap niyo po yung challenge. Panawagan po natin. Panawagan po ng Rotary Club of Batanes Cero. At ito po ay panawagan ng taong bayan. Dahil sa tagal na rin ng panahon, ay hindi pa nauuso yung ganito. Dati yung public forum ay pagpalapit ng election dito sa plaza, di ba? Isang beses lang yun. Lahat na ng candidates yun. Halos ang mga tao may kanya-kanyang kulay na. Kantsawa na lang doon. Kantsawa na. At lately, sa ilang elections na rin, tumigil na rin ang COMELEC. Ang balita namin ay hindi na sila authorized mag-conduct ng public forum. At ginagawa na ng KPCRB ng simbahan. Pero, abitin pa rin dahil ang mga matataas na posisyonan ng governor, congressman. At ganoon din, halos bitin na rin yung panahon kasi election lang yun pa-election lang yun. So, obserbahan mo yung nangyayari na sa during the talakayan, ay nakatsawa na, color-coded na yung mga nandun. At parang mga tao, feeling mo, nakapag-decide na sila. At yun na nga, kaya napag-usapan ng Rotary, agad siya maaga. Kaya kumonsulta kami agad sa COMELEC upang ipaalam at hingin ang kanilang approval. At wala namang problema, approve naman sa kanila. At pagpapasalamat din natin hapon, bilang lahat din tayo ng ating pinakamamahal na MLGO ng Pasko, si Sir Ted Tala ng dito. Kahapon, ang naparito na nakatin sa ating first batch, si Sir, Madam. Ay, si Madam. Madam Mitzi, nandito sa kahapon, at plus representative from the municipality ng Pasko. Anyway, sa ating pula, mga kasamang Rotary, may taga-Rotary din tayo, si Nick, at representative from ng Pasko, no? Ang ating MLGO, si Sir Ted. Sa inyo po mga candidates ang dito, magandang, at mga nanonood dyan, nakikinig dito sa ginagawa namin Rotary Club, Kapehan with Rotary Club of Batanes Cero, na mapapakinggan po ang talakayan na tuloy later on sa social media o sa Facebook. Magandang hapon po sa inyo lahat at God bless po sa ating lahat. Napaka-challenging. Parang noon po nung
kumakandidato pa ako, parang ayaw mo yung ganito. Yung nahihiya ka, marami kang gustong sabihin, pero nahihiya ka, parang hindi mo kayang dalhin yung sarili mo magsalita sa publiko, sa maraming taong nakakarinig. Pero sa pag-uusap namin with Rotary, napaka-importante sa panahon na ito. Lalo na at marami ng mga isyong lumalabas. Alam niyo yung mga tao ngayon, matatalino na, mapagmasid na mga ang taong bayan. Marami na napapansin na programa ginagawa ng gobyerno o napapansin mga kulang sa ating pag-gobyerno. Marami na sila mga suggestions. So, kaya napag-isipan ng Rotary Club, ng RCDY, na gawin itong kapehan, itong forum na to, upang na-educate natin ang mga tao. Lalo makilala kayo, makilala mga candidates, mabigyan natin sila ng tamang impormasyon. Kasi alam niyo, maraming mga magagaling na leaders ang Ibatan tayo. Tayo mga Ibatans. Ano tayo? Pinanganak tayo sa diyang matulungin, sa diyang hospitable. Gustong mas hindi natin kilala, makatulong. Yan lang, hindi na naiiwasan. Lalo kung kandidato ka, may na mga kumakalat din mga nating rumors or chismis na iba dun sa totoong pagkatao ng kandidato. So, dito sana to, sa ginagawa nating forum ngayon, dito mailalahan kung ano yung pakay nyo, yung tulad ng unang question ng first segment, anong pakay nyo, bakit, ano nag-review sa inyo, bakit kailangan nyo kandidato, ano ba yung mga stand nyo sa mga issues na lumalabas ngayon, tulad sa issue ng sobrang paghihigpit sa pagputol ng kahoy, tungkol sa aggregates, mga basic needs ng community natin. Lalo ngayon, maraming mga bagyo na dumaan, lalo ngayong taon, kita nyo, super tayo ko, nagkasunod-sunod, di ba? So, iba-iba, tulad sa Astray Talks, etc. Maraming mga issues na alam namin, hindi kayo tatakbo dyan kung wala kayong mga issue na gusto nyo gawin kung sakaling manalo kayo. Gusto nyo maipasa, gusto nyo mai-propose, mai-lobby sa sanggunian sa pag-naupo lang yun. So, importante po at magsama-sama tayo, mapakinggan po kayo ng taong bayan. Kaya nandito tayo ngayong hapon at sorry sa mga hindi nakadalo. Tulad kahapon, out of 11 na in-invite namin, isa lang yung nakarating. Yung apat, I think, hindi ako magkakamali, 3 or 4 of them out of the province sa Manila. So, okay lang yan. Kung mahabol pa nila yung bukas, ay pwede silang humabol. But yung mga hindi talaga naka-attend, dahil busy daw sila, ay hindi sila makakasingid na bukas last batch natin. Alam niyo po, after itong forum gagawin natin, forum na to, pag natapos itong hanggang bukas, ay ayusin namin yung recording, video recording natin, at ipopost natin. At once ma-post yan, hanggang election na yan. Yan ay advertisement na. Yan ay makikita na kayo sa social media, maririnig yung mga stand nyo, ano yung mga katayuan nyo sa mga, ano yung mga masasabi nyo sa mga issue na nakikita nyo, na-observe nyo sa ating bayan. So, yan mismo yung makakatulong na rin sa kampanya nyo. So, sa mga hindi makakarating, ay minus point na sa kanila yun. So, maraming salamat mga nandito. Kuya Romy, Bad Jay, Sir Ino, at Tinesi, at Iberna. Maraming salamat at pinaunakan nyo kami. Sumali kayo dito sa challenge na to upang talakayin natin or may lahat nyo ang mga bagay na gusto nyo gawin kung sakaling manalo kayo. So, hindi pa pahabain. Maraming salamat po at good luck and God bless po. Good afternoon po. Ako po si Berna Basco. Gaya naman po dati sa government employee po dati sa office ng governor.
9 years po ako doon. At napag-isipan kong mag-resign kasi gusto kong tutukan ng aking negosyo. Ngayon po, habang ako'y nasa tindahan, marami po akong nakakasalamuha. I met different people. I hear their narinig ko ang kanilang mga hinaing, kanilang mga problema. Kaya sa isip-isip ko, kung hanggang dito lang po sa tindahan, kung marinig ang mga kanilang problema, wala kang maitulong sa kanila. So naisip ko, ano kaya maitulong ko sa kanila? Gusto ko maging boses ng mga mahihirap, gusto ko maging boses ng mga mahihiyain, gusto ko maging boses ng madlang hindi hindi yung iparating kanilang mga hinaing. Kaya dito po, naudyak ako pumasok sa politika upang makatulong po ako sa iba't ibang uri ng tao. Share po sa akin kung sino man po ang aking mayor, kung sino man po ang provincial governor, ay maaaring matulungan ko po sila. Kaya dito po ako na na-encourage na tumakbo bilang sa SB dito po sa Las. Yan lang po. Thank you. Ang unang nag-udyok sa akin para ako ay kakandidato bilang SB or Sangguniang Bayan member ay gusto ko sigurong ipagpatuloy ang public service na naranasan ko sa ilang taon na ito ay nagbibigay sa akin ng sense of fulfillment. Napakasarap magsilbi sa bayan. Makisama na gumawa ng paraan para or i-guide ang mga local officials para magawa nila ang nararapat para ipagsilbi sa kanilang bayan. Noong nag-retire ako, hindi ko kaagad na isipan na pumasok sa politiko. But then, I actively involved ako sa mga civil society organization. Even nung hindi pa ako nag-retire, involved na ako sa mga activities and programs ng both sa government and sa private organization. So, naisipan ko na habang may tamang pag-iisip pa ako, malusog pa ako, kahit na nasa senior years na ako, gusto ko pa rin ipagpatuloy ang pagsisilbi sa ating mga kababayan, sa ating gobyerno. Kasi ito nga, as I said, nagbigay ito ng sense of fulfillment sa buhay ko, ang pagsisilbi sa kapwa mo Pilipino, kapwa mo Ibatan. Maraming salamat po. Good afternoon po sa atin lahat. Ang talagang nag-udyok sa akin na magkandidato muli ay parang nangis ko ang pagmamahal ng mga tao. Ang pagsisilbi sa mga tao, mula nung active pa ako sa serbisyo ay pinagsilbihan ko ang bayan nasyonal. Ngayon, nung nag-retire ako bilang nagsilbi sa national, gusto ko magsilbi sa bayan, sa sarili kong bayan, hindi na sa national na kung saan kami mapunta. So dito sa bayan ng Basco, napakasarap pagsilbihan, napakasarap makisalamuha sa mga tao, pinakikinggan ang kanilang hinaing, ang mga problema, mga kanilang gustong iparating sa kataas-taasan,
ay lagi silang pumupunta sa akin at tinatanong kung yun ba ay pwedeng paratingin sa upo na sa mga taong nasa puder. So, mula nung nagkapitan ako, nag-sanggunian bayan at muling nagkapitan at naging liga ng mga kapitan, ay nalipot ko yung mga lahat ng barangay at nakikita ko ang development ng ibang barangay, ibang munisipyo, at yun ang gusto ko pa rin maparating dito sa ating bayan ang development na dati natin hinahanap. At ang mga issues na binibigay ng mga ating kababayan ay napakasarap na sagutin, napakasarap na tulungan ang mga taong nangangailangan. At yun ay isang nagpapa-udyok sa akin na muli mag-file ng ating kandidatura. So, naging aspirant ako bilang sangguniang bayan dahil sa taong bayan at dahil sa bayan ng Pasko. Maraming salamat. Magandang hapon po sa ating lahat. Alam niyo po, ako ay kung sasagot lamang sa tanong na yan, pwedeng sagutin ng isang salita lang. Kaya lang ba siya lumaiksi? Kaya umpisahan ko po yung sagot ko sa pamamagitan ng naalala ko kasi yung teacher namin nung elementary. Tinanong kami sa classroom. Sabi niya, ano ang gusto niyo maging paglaki ninyo? At naalala ko tuloy yung kwento tungkol kay Pedro at kay Juan. Sabi nung teacher kay Pedro sa classroom, ano ang gusto niyo maging paglaki? Tumayo si Pedro, sabi niya, gusto ko maging pulis para paglaki ko, makatulong ako sa aking kapwa. Tumayo naman si very good, sabi ni Ma'am. Tumayo naman si Felix, sabi niya, Ma'am, gusto kong maging teacher para paglaki ko, makatulong ako sa aking kapwa. Last estudyante, sabi niya, si Juan. Alam naman natin si Juan, naging bida. Sabi niya, paglaki ko, gusto ko maging kapwa. At sabi ni teacher, bakit? Kasi para ako ay matulungan ng aking mga kapwa. Itong pulis na nagsasabing gustong makatulong sa kapwa. Dahil kung wala silang matulungan, wala silbi pag nalais sila matulong. Kaya yan yung sagot ni Juan. My point is that sa ating lipunan, may dalawang klaseng tao ang mayor. Yung tao gusto maglingkod at mapaglingkuran. At alam niyo po, ngayong hapon nandito po ako upang pahayag sa inyong lahat na ako po ay tumatakbong bilang sangguniang bayan ng Pasko na mayroon pong layunin at pagnanais na makatulong sa ating kapwa. Katulad po ni Pedro at ni Felix na gusto maging pulis, maging teacher para makatulong sa kapwa. Now, bakit kung gusto paano kung makapaglingkod sa ating kapwa dito sa Pasko, Batanes? Number one, sa pamamagitan po ng tinatawag natin secular service. At pangalawa, social service and spiritual service. So, kung yung tatlo na yan ay magampanan ko po, ay masasabi ko po na ako ay nakapaglingkod sa ating bayan. So pag sinabi po natin social and secular service, it means to do, perform, execute duty to other people. At pag sinabi po naman natin spiritual, I will set an example sa aking buhay to obey the word of God. Kasi kapag mayroon po ang bawat mamamayan dito sa Pasko na takot sa Diyos, mamumuhay po tayo ng mapayapa, kaunlad. Sapagkat kang mapayapa yung lipunan, maraming gusto mag-invest at unlad po yung ating lipunan. Thank you po. I seek re-election as a Sangguniang Bayan member. Kasi po, marami pa akong naiwanan
Kabatch ko po si Mayor Nara sa Basco LGU from 2007 to 2016. Marami kaming ordinansa na pinagsamahan na baku. As na meron pa akong mga ibang mga ordinance na gusto kong i-amend. Mga street naming, ordinance o Masredo, higher barangay 8. Kasi naramdaman ko na sa barangay ay maliit po ang ay pondo. So, I encourage the MLGU na bigyan ng malaking aid, maliit po sa aking pananaw, binibigay ng MLGU na barangay 8. So, sa dami po ng paggastusan po ng barangay, gusto ko pong gagawa ko ng measure, legislative measure, to address kung paano pataas ang barangay 8 sa binibigay sa barangay. Also, I want to touch measures on ecotourism. Also, in support of a water district in Basco. Na pag-usapan na noon, may propose na noon, yung mga kasama ko sa SB noon, of a water district, pero hindi nag-pursue. Kasi po, karamihan po, actually kami lang ata ni Mayor noon, ang gusto noon, without members to legislate a water district. So, yun po, I'd like to pursue such measure. Also by the sports development, like Magwago, disaster preparedness, push for senior citizen privileges since I'm a senior citizen now. Yun lang po muna. Salamat. Sagot kung ano ang gustong pamumunuan as committee chair. Okay. So, ang gusto kong piliin na pamumunuan ng committee ay since I am also a member, since I'm a woman and a senior citizen also, gusto kong, and presently, sa kasalukuyan ay actively involved ako sa women's organization and sa senior citizens organization. Ito ang isang gusto kong pamunuan na committee. Alam kong makakashare ako ng mga experiences ko dito at saka mga since ka-peer group ko na sila, alam ko kung ano ang pangangailangan namin. So, ito ang isang committee na gusto kong pamumunuan. Ito po yung human rights, peace and order. Panitiliin ang kapayapaan at kaayusan ng ating bayan. Ilagay sa tamang pag-execute ng mga magagandang ordinansa natin regarding curfew hours and other prevention of criminalities. Tapos hindi lang sa gitna ng bayan kundi sa outskirts dapat ang ating protektahan. Salamat sa katanungan na napakaganda po nun.
At ang napili ko pong mapamaring pangunahan dun sa mga committee na yun ay yung environment. Kung alam mo po siguro ninyo, ako po ay kasalukuyan na ang ginagawa ko po ay nagkukolekta ng garbage ng ating lipunan dito sa Basco. So, habang ako po ay nagkukolekt, na-imagine ko po sa volume ng na-kukolekta po namin sa tulong din po ng mga mga ibang organization dito sa ating bayan, katulad po ng Batanes anong tawag dyan, BNPC, at sa tulong din po ng Office of the Governor, tinutulungan niya po kami upang mapabilis yung pag-extract nitong mga garbage natin sa Basco. Ay gusto ko pong matutukan yun, at hindi lamang yun, alam po natin katatapos lang po ng nakarang bagyo. Okay. Barangay affairs pwede ba? Pero hindi ata pwede. So, I choose infra or waterworks. Since I propose a water district sa Basco. Also, since tourist driver ako, gusto ko rin i-pursue or a committee on tourism, environment, pwede po. Yun lang po. Gusto ko pong hawakan ay yung health and sanitation. Since yung Basco is the capital of Batanes, ang gusto ko pong laging malinis ang daan kasi po nakakaya sa mga turista, hindi lamang po turista, kahit sino po sa akin ay pag nakapakan tayo ng aso, na-experience ko lang, kaya gusto ko yung aso ay, although tayo lahat po ay dogs, pet lover po tayo, so kailangan i-educate po natin ang mga may-ari ng aso. Kung wala po silang, kailangan mayroon silang bahay o kung wala silang pambili ng panggawa ng bahay, hingi tayo ng tulong sa munisipyo, sa government. Tapos ang isa pa po ay yung tubig po natin, kailangan ayusin po yung mga cross, natin sa kanal, yung tubo. Kailangan tumulong, kailangan humingi ng involve mga LGUs sa national. Kasagutan ko po dyan ay oo, kailangan natin i-regulate. Sa paanong paraan, meron tayong ordinansya noon na lahat ng bagong salta dito sa Batanes, lalo-lalo na yung mga laborers na pumupunta sa atin dito, ay kailangan maparegister sa barangay at saka sa munisipyo para sa ganun ay malaman natin kung ilan na ang populasyon ng Basco na kayang suportahan ng ating resources. Ito mas marami ang hindi nakaregister. Kaya pag dumating na ang paggamit ng ating resources katulad ng tubig, ay hindi natin nasosolve dahil hindi natin alam kung ilan tayo. Ilan ang nagsidatingan. Lamang po. Salamat. Meron po tayo follow-up question. Gaya po sa mechanics kanina, pwede po mag-follow-up. So agree po kayo na kailangan na po natin i-regulate yung pagpasok o pagdagsa ng tao sa Basco. Paano po kayo natin sasagutin ang opinion ng iba na diskriminasyon po ang pag-regulate ng pagpasok o pagdagsa o pag-stay, paninirahan ng mga tao galing sa ibang lugar dito sa Basco? Paano po kaya natin masasagot yan? Yung nagsasabi po na diskriminasyon yun. Katulad ng sinasabi nila na mayroon yung freedom of board, but
ang kung sino ang tayo ang namumuno o magawa ng ordinansya, kailangan natin i-regulate ang papasok dahil kung hindi lahat tayo dito ay maapektuhan ng paghihirap ng ating mga resources. Hindi ko sinasabi na yun ay isang diskriminasyon. Kailangan natin na i-regulate yun. Kailangan natin i-regulate ang pagdagsa ng mga outsiders dito sa Pasko. Salamat sa katanungan iyon. Para sa aking pananaw tungkol sa ating mga dumadagsa dito na hindi ibatan, tinatawag po natin silang ipulat, pero wala naman pong negative connotation yan sa pagtawag sa kanilang ipulat. Well, itong pagdagsa talaga nila ay masasabi natin na indispensable. Hindi na natin itong mapigilan. Dahil para na tayo isang foreign country na we consider them as our OFW. Kailangan po natin sila sa ating manpower. At ang kailangan po natin doon is to take advantage yung kanilang pagdagsa dito. Pero ang importante ay huwag po natin silang i-treat as our reliability, kundi sila po ay advantage po natin. Now, anong dapat natin gawin sa kanilang pagdagsa dito? Number one is we must protect our culture sa kabila ng kanilang pagdami dito. Now, paano natin may protect yung ating culture sa kabila na dumadami sila? We must educate them about our culture. Follow-up question lang po, Brother Jing. Paano po kaya natin gagawin yun? Kasi yun po yung katanungan. Kung oo, paano po natin gagawin? Ganito po, what will we do? Number one is, katulad din po nung sabi ni Sir ang kalinong Kubico, sabi niya, there must be a proper documentation kung ano na po ba yung population na nila na nandito sa ating lokalidad. And then, we will ask those who recruit them. Karaniwan po na nagre-recruit ng mga ipula dito is yung mga contractor. So then, itong mga contractor or mga household na naghahanap ng mga maid nila, they must properly assist yung mga tao na ito. Kasi kung pumunta sila dito na walang proper na assistance, baka pagdating nila dito, magnanakaw lang sila kasi wala silang kabuhayan. So that kailangan is-situate na masecure yung kanilang yung pag-assist sa kanila nang nagdala dito. At malaman kung ano yung background nila, baka naman katulad na experience natin sa nakaraan na mayroon po palang dumadayo dito na criminal. Okay. Sa akin, strict implementation ng transient ordinance. Meron tayong transient ordinance sa Pasko. And yung mga contractor po, sila po yung nagdadala dito ng mga laborer kasi kulang tayo sa manpower na available dito sa Pasko. Yun po, dapat yung mga contractor po ay kung pinasok nila sa Batanes yung contract, yung mga laborers nila, sana po sila rin po ang mag-ship out dito sa yung mga laborers nila. At saka yung mga contractor siguro maliit siguro yung sweldo binibigay nila. Kaya minsan umaalis yung mga laborers nila to save higher wages. So, yun po. Sana po, yung mga contractor po, sila po yung mag-alis po. Hindi po natin kailangan i-regulate kasi katulad po natin sila, kung pumunta tayo sa kanilang bayan, masakit sa akin kung hindi tayo tanggap doon. So sa akin, yun, pag nandito kasi ang mahal ng pamasahe dito sa Batanes, so hindi siguro sila pupunta dito kung hindi dahil lang sa trabaho, pangailangan ng hanap buhay. So ang gawin lang natin sa kanila, documentation, yung magkaroon sila ng NBI, o transient ID, o iparegister sila, kailangan mga yun para kung sakaling gumawa sila ng masama, sa pangatlong beses, i-report na natin sila para hindi sila kalagdagang problema sa ating bayan. Kasi kailangan natin ng peaceful sa ating community bilang natatanging
magandang sa ibang bayan, sa ibang bansa. Ayun lamang po. May follow-up question po tayo, Ma'am Berna. So kapag ibig po niyang sabihin, pag kayo ay naihalal bilang Sangguniang Bayan, pwede po ninyong pangunahan yung paggawa po ng isang ordinansa para i-present po doon ng maayos kung paano po natin gawin yung pagpapadeport. Yun po kasi yung nabanggit yung pagpapadeport ng mga naninirahan dito sa Basco na kailangan ng paalisin dahil nag-violate ng mga certain community rules natin. O yun po ang ipopropose ko. Kung sa pangatlo nilang pagkakamali, may ginawa silang krimen, mas pabigat na krimen, dun, based dun sa mga legal, dun po natin na ipa-deport. Kasi mayroon na po tayong dating mga batas sa munisipyo na sila po ay may transient ID, ganon. So, may mga NBI yun. So, kasalanan na nila kung sila ay gumawa ng masama at i-report po sila. Ating kailangan din ang i-regulate natin ang pagpasok ng mga dayuhan dito. Dahil sa ilang taon na to ay na-experience na natin na yung mismong mga Basqueños, ako nga, and not from Basco also, ay na parang nadi-deprive na sila sa mga benefits nila sa sariling bayan nila. But then, hindi natin, meron yung tinatawag na freedom of abode, so hindi natin pwede pagbawalan yung pupunta dito mga mga dayuhan na gustong dahil sa trabaho o gusto nilang maglipat ng kanilang tirahan, ay hindi natin sila mababawalan. So, I am still for the continuing registration ng mga strict implementation of registration ng mga transients. Sa time niyo, ex-mayor, nasimulan na ninyo ito. Bilang kasagutan po ay nais ko po magpasa ng isang resolution at ito po ay about proper accounting of dog owners, especially itong mga askans kasi maalam na napapalitan po natin sila yung nagkakalat ng basura at kung minsan hindi lang yan sa man diya maya kito pinapatay tulad ng kapitbahay namin, hindi ko na pangalanan. Pinagbayad siya ng 20,000 dahil namatay yung manok ng kapitbahay na panabong. Kaya kailangan talaga magkaroon ng proper management pagdating sa mga aso, especially itong mga askals. Now, paano po natin gawin yan? We need to train ito pong mga aso na manatili dun sa compound ng may-ari. Or kung hindi ma-train, ay marapat siguro dun sa may-ari ng aso ay mag-construct po siya ng dog house. Okay. Strict implementation din ulit na stray dogs. And I propose an ordinance on stray dogs to castrate. Para yung isang year, we designate a month na to castrate, pero isa may paro. So, we designate a month of a year na parang castration lang. Pakapunta sa, kasi dog lover din po ako, at saka, although askan sila, pero pinatali ko sila. Ang sama naman, pag pinatali, dinarayotos ng stray dog yung aso ko, and kawawa kasi dalaga yung aso ko. Dinadayo sila na minsan nakukunan. So I propose an ordinance on stray dogs on castration. Yes, na-mention ko na po kanina, ang tungkol po sa mga asong kalat, ang gusto ko po ay educate ang mga pet owner to provide their house, tapos
dapat kailangan bilangin nila yung aso nila. Kung wala pa sa bahay nila, hanapin nila. At magbandilyo na manghuhuli na with the help of the police at yung tanod. Kasi lagi na lang problema ang mga aso sa ating bayan. So, we educate the pet owners to gumawa po sila ng kanilang bahay and then to inventory their dogs every time now and then. Para hindi mahuli at lagi walang penalty ang kanilang mga magbabayad nila po. Itong stray dogs ay matagal ng problema hanggang ngayon hindi pa nasusuma. So, I am of the same, siguro, yung castration, yun din ang isang gusto ko sana na may programa or maisutupad na magkaroon ng programa ng castration. And then, napapansin natin na sa gabi pinakakawalan yung mga mga aso. So dito nagkakalat sila sa gabi and then sa umaga nakikita na natin ang mga dumi nila. So if these pet owners ay nahuli na nagpapakawala ng kanilang mga aso ay sana ma-penalize din sila. Yung mga iba maggawa ng bahay, I am also for that na so maybe there's similar na gustong pamamaraan para matulungan malinis ang kapaligiran natin. Sponsor ako ng isang ordinansya na spraying of dogs. We will request the vet to yung kukunin yung spray and kasi hindi ito sa madaling panahon pero in 1 year time itong mga asong kapon ay hindi na nangangasta at mas healthy pa sila at hindi sila lalabas ng bahay maghahanap ng babae or hindi na sila kasing active na makipag-away. So maiiwan po sila yan sa bahay. As of now, hindi ako updated sa mga bagong ordinance na pwede kong alisin. And ang ordinance na gusto ko sana i-pursue is ordinance on ecotourism, also on yung barangay 8 legislation na taasan ko yung barangay para po sa mga barangay natin. Yun po. Ganun din po, hindi ko alam kung ano yung mga present ordinances, but ang propose ko lang po ay yung sa health and sanitation. Sa una, yung early pregnancy ng mga kabataan. Kailangan natin sila may education sana sa kanila para mabawasan ng mga problema sa bayan ng early pregnancy. Sanitation. Ayun ho, yung cleanliness po sa ating bayan. Yun po ang lagi kong gustong mangyari. Kasi ito ang kapital ng Batanes, so dapat po ang ating bus po ay laging malinis, lalo na po sa national road. Ako rin, hindi naman ako updated sa mga present set of ordinances or resolutions. So, sa akin, ang gusto kong pagtuunan siguro ng kung halimbawa mas malaki. Halimbawa ay pagtuunan ko ng ng resolution or ordinance ay
yung provision ng livelihood opportunities for the senior citizens. Kasi nakikita ko na marami pa rin capable and skilled senior citizens na nababaliwala ang kanilang skills na katulad ko, senior citizen na, pero meron pa rin akong pwedeng i-contribute sa community, or meron pa rin akong, kung halimbawa, wala man akong skill na talaga, pwede pa rin akong mag-aral ng para magkaroon ako ng livelihood. Para sa atin yung sa quarry, pagbigyan natin ang taong bayan, ang mga maliliit na mga kailangan ng quarry. Kaya maraming nasisirang bahay dahil napipilitan tayong gumagamit ng ipil-ipil or naipulaya kahoy. Obviously, hindi naman tatagol yan sa bagyo. Kung kayanan tayo na mag-quarry para lang sa home consumption, yun ang kailangan ko. At yung pagpuputol ng kahoy na sarili natin, yung native na kahoy na ating tanatanin sa ating lupa, sana pagbigyan tayo na gagamitin po yun. Thank you. Para sa akin, ang nais ko pong i-sponsor na resolution ay magkaroon ng proper garbage segregation sa ating community. At ito ay magsisimula sa mga household dahil yung basura na galing naman sa mga household. So, educate na through this resolution, magkakaroon pagkakataon na ma-assist at ma-educate yung mga household about proper segregation. Kung minsan, talagang kailangan yung assistance dahil mismong pagkain hindi nga mabili. Yung panglagyan takayan ng basurahan ay may provide lang. Kaya kung magkaroon ng pagkakataon ay tutulungan po yung mga household na mabigyan ng mga paglagyan ng mga basurahan para doon po nila properly masegregate yung basura. And then, not only that, sa tulong din ng barangay na mag-collect doon sa mga household itong mga basura ay kung ano yung hindi magawa ng household, the government can do. Sa akin pong opinion, siguro po it's now time na taasan natin ng konti kasi yun nga ako masyadong mababa. Pero sana po lahat ng residensya ay merong tubig kasi maraming umiiyak dyan na walang tubig. Ako rin ay gusto ko rin sana na taasan yung rates natin, water rates natin. Hindi naman yung mataas na mataas, pero yung kaya ng ng mga tao. Kasi minsan kapag murang-mura, we take it for granted. So kung may tayo, kung may additional rate siguro, matuto tayong magdisiplina sa water. Maraming nagkukulang ng water, pero marami din mga binabaliwala nila ang mga leakages at saka binabaliwala nila ang kanilang yung tulo-tulo ang tubig na binabaliwala nila na mura lang naman ang bayarin, kaya they don't take responsibility for their usage. So payag ako na tataasan. Yung talagang hindi yung makakaya ng taong bayan. Sa akin, bago natin tataasan yun, kailangan sana natin i-revisit or i-bisitahin muna yung tubo bago makarating sa bahay dahil maraming leakage at yun ang dahilan na nakukulang tayo ng tubig. So, kailangan ayusin muna natin yung linya at yun pwede na taasan natin pero marami siguro
magre-reklamo dyan kung tataasan yun. Yung sa akin lang, yung tubo, ayusin natin ang tubo para makatubig po na lahat. Para sa akin, ako pa yung naniniwala doon sa pananaw na ang bayarin pagdating sa tubig ay manatili po muna at magbigay muna tayo ng quality na servisyo ng patubig sa mga household at hindi na para maging quality ito, yung quantity naman na lumalabas doon sa gripo nila ay maganda. Kasi one time yung kapitbahay namin sabi niya, akala ko nagbebenta ng tubig yung munisipyo, hangin na pala. Kaya ibig sabihin, yung supply ng tubig ay nag-short. Kaya pagandahin natin yung line ng water system at pagkatapos doon tayo magkakaroon ng lakas ng loob na taasan ng affordable yung rate ng sisinili po. Yes, water is a basic need. And agree po ako doon sa water rates high. Since and yung dapat sanang tingnan ng munisipyo is yung water leakages. Kasi baka ako na pumunta sa bahay-bahay ay sa kanang nalang kasi doon ko sa mga leakages. Doon ko. Okay. Kung ito ang paraan para may sufficiency of water supply sa Basco, I am for the privatization of the water system. Hindi po privatization ito. Parang not the LGU to handle the water works, but a certain hindi private kundi a certain yes, government entity. This was ito ay na-introduce na last time during ex-mayor Dennis time, pero the LGU was not supportive of it. So again, if this way, if this is a way that it could improve the water services of Basco, I am for the I am for its transfer to the LWA. Itong water system natin ay isa sa pinakamalaking pagkikitaan ng ating munisipyo, itong tubig. But kung maiwan ang ganyan na hindi equal or medyo maghirap pa yung mga iba sa water system, once na water district na ito, gaganda siguro ang servisyo pero tataas ang rate. Yun lang. Nakuha ba natin ang exact na sagot? Kay Sir Ino? Sa kaya ka ba na gawin ng water district? Agree or not agree? Hindi po ako agree dahil ito lang ang isa sa pinakamalaking ay pagkukunan ng pondo ng munisipyo. So, maiwan lang ako doon sa nakawakan ng munisipyo itong water. Okay, so para sa akin, ako po ay naniniwala that it is a reality that water is still our problem sa ating munisipyo. Ngayon, ang tanong ay kung papayag po ba ako na ilipat yung administration dito sa LUA from municipal level. Para sa akin, masyadong siguro sa ngayon, abrupt kung ilipat muna natin. Gusto ko sanang malaman kung ready na po ba ang munisipyo na ilipat ito sa ibang agency or office yung pag-administrate nitong water distribution. Kasi kung hindi pa, katulad nun, baka masyado pang malaki yung pagdepende ng munisipyo na pagka-accumulate ng pondo para sa mga empleyado niya, ay hindi pa siguro time na ilipat. Pero kung ang marinig natin ay willing ang province
natulungan ang munisipyo para matakpan naman o masalubong yung... Okay, linawin lang natin Sir Jay. Agree ka ba na gawin natin, yes or no lang, agree ka ba na gawin natin siyang water district or not agree? Sa ngayon, hindi pa ako mag-agree dahil pananaw ko hindi pa rin yung munisipyo. Yes, agree po ako na gawing water district po pamalakan ng tubig, pero ang sa akin ay munisipyo pa rin ang magpapalakad. Since sila pa yung may expertise dito, at saka tinanalan natin yung pag-aakit po ng mga bundok na yan. Sila po yung may mga may expertise po doon. So, agree po ako na ikawin district, water district, pero under the tutelage of the municipal government of Pasco. Okay, iklaro lang natin Sir Ron. Klaruhin lang natin ang kasagutan. Pag sinabi natin ng gawin siyang water district ay hahawakan na siya ng luwa. Hindi na siya under the management ng LGU Pasco. Kasi po, nung time namin na Mayor Levy, ay meron din proposal na gano'n din po, pero ang munisipyo po, since noong time namin na Mayor sa Pasco, ang humahawak ng water, sa water po, wala po siyang department eh. So, as a mayor, siya ang direct hand, so wala siyang water department. So, pag if and when mag-create ng isang department, ang munisipyo, water district or department, maiiwan lang muna sa munisipyo since wala akong nakikitang expertise kung hindi po yung munisipyo ang may alam po. Sa aking pong pananaw, ang gusto ko po ay manatili po sa munisipyo upang ang income ay nag-generate or makatulong sa ating bayan. At ang ano ko po doon ay magkaroon ng isang department para lang sa water works system na yan. Kuha tayo ng mga experts sa pag-ayos ng mga water system, ganun. Kaya sa akin po, manatili po sa munisipyo. Para sa akong halimbawa, ako ay mahalal, hindi ako papayag na ibalik sa bayan ang baboy. Kailangan natin ng kalusugan. But, bigyan natin itong nagbababoy ng sapat na tubig para meron silang gagamitin doon sa outskirt, sa malayo. Yun lang ang problema ng baboyan. Kung may tubig doon sa baboyan nila, hindi na nahahanapin na pupunta pa dito sa bayan. Kaya gusto na dito sa bayan dahil may tubig na paglinis doon sa pero hindi ako payag na ibalik. Para sa akin, malinaw po na hindi rin pa ako papayag na manubalik yung pag-alaga ng baboy sa ating community kasi naglulunod ito ng masamang amoy. Talagang kapitbahay, mayroon doon sa bahay namin, mayroong pigari sa katabi namin, ang hirap isin, para kang laging may katabi na papaitan. Kaya mas mainam na doon sa bukid, pero well provided and assisted by the government, yung water supply para mapanatili din nilang malinis yung produkto ng baboy sa mga meat production po natin. At yung mag-alaga ng baboy ay mag-encourage sila na magpatuloy na panamihin yung meat production ng baboy po. Okay, not agreeable since naging co-sponsor ako nitong swine ordinance and state implementation siguro nasa legislative function ito kung yung executive po ang state implementation po siguro maiwasan natin
yung problema sa pagbababoy dito sa... So I'm not agreeable dun sa idea of kapiwasan na hindi do kabahayan ng kapaybago. Still implementation lang po ng executive. Opo. And kaya po hindi namin nagtuturi ang do kapiparo na ng turista kay Chua ang noriyo asawri kadahilan nung kaparay so kapaybago yung kumabahay. Salamat. Same po sa lahat, hindi ako papayag na ibalik sa main bayan ang pag-aalaga ng baboy kasi alam po natin mabaho. So kung nasa bukid yun, maganda siguro tulungan natin sila na hindi lahat pero mag-construct, tulungan ng gobyerno mag-construct ng rainwater collector para meron silang magamit na tubig. Kasi ganun din po, pag nandun sila sa bukid, siyempre katabi din natin sila, mabaho din. Gagaya nung doon, yung kapitbahay din namin doon, mabaho. So, yun nga, hindi natin kailangan maglagay every block ng rain collector, rainwater collector. Siguro, maray kadwan, basta meron lang silang ganun. Tulungan natin silang mag-construct ng ganun po. Para may magamit silang tubig. Thank you. Ako rin I am for the continuing strict implementation ng itong pag-aalaga ng baboy sa labas ng kabayanan. Nakita na rin naman natin na medyo kumonti ang amoy ng mga pig pens, mga masamang amoy sa bayan dahil doon sa ordinansya na pinalipat natin sila sa mga kabukiran. So, katulad din ni Ma'am Berna, sana nga may assistance ang government for the construction of cisterns or rain collector para makasilbi naman sa paglilinis ng mga nag-aalaga ng baboy. Okay, para sa akin, ako po ay nakikisimpatya sa mga may-ari ng mga puno na gusto nang gamitin, lalo na sa panahon ng mga masamang katulad nung nagdaan ng bagyo, gusto nilang pumutol ng kahoy para ma-safety yung kanilang bahay, pero ang dami pa pong proseso na pagdaanan para nang maputol yung kahoy. Ngayon ako ay, sa aking pananaw, pumapayag ako na mayroon pong proseso na bago maputol, pero sana magkaroon ng mas maiksik na proseso at yung kung may bayaran man, sana ma-minimize para hindi na po magugot sa bulsa at maghintay ng matagal na panahon yung mga bayari ng pula at magamit na po nila masecure yung kanilang tahanan at magamit po yung matagal nilang inintay na mapakinabangan, tinanim na nila ng mahabang panahon at nung maaari nang gamitin ay mayroong pangahadlang na proseso. Kaya ako pa ay pumapayag. Agreeable lang po kung gaya ko, meron din akong gustong ipaputol, pero hindi nga pwede, ang dami kong proseso. So sana po, may proseso po na yung mabilisan ng proseso na dapat pwede gamitin ko na may-ari ng puno, yung kahoy nga, pagkagamitan po, yung home use nyo na pagkagamitan po. Palagay po natin na magpapagawa siya ng bahay, kailangan niya yung magagandang pang-trust niya para mapabuti po yung paggawa ng bahay po. Oo, marami nagreklamo tungkol sa kanilang tinanim daw na punong kahoy na hindi nila magamit. Pero sa akin po, siguro ang DNR ang nakakalam kung pwede lang putulan yun. Kasi kung putulin natin lahat ng mga kahoy, ay magkakaroon po tayo ng landslide. Ganon. So, tingnan po natin kung ano yung inventory o kung ano yung survey ng DNR kung pwede na bang putulin. O kung sakali putulin, palitan nila ng bago. Okay, kung may kasalukuyan nakatanim, yung pwede lang naputulin. Pero hindi laging lahat. Kasi
intindihin po natin o mamaya yung lupa natin malulusaw na sa kakakulan. So, ganun ho. Ako ay nakikiramay din sa maraming kababayan na hindi gagamit ang kanilang mga lumber na kung kailan talagang kailangan hindi nila na. So, sa akin, I am for the regulated, kahit na pagmamayari ko yung lupa na may puno ka, ay dapat i-regulate din ng agency, katulad ng DNR, kasi yun na nga, kung hindi rin regulated, baka aabusuhin din natin. Although kailangan din natin, immediate na kailangan natin, katulad ng nangyari sa atin, itong kailangan natin pambahay, mga lumber, strong lumber. Pero kailangan din isipin din natin kung ito ay nakakabuti din sa susunod na henerasyon. Para sa akin, pabor ako dun sa proseso, but within our province. Hindi na dadalhin pa sa Tuguegarao na for approval. Kasi sa Tuguegarao hindi nila nakikita kung nasaan yung kahoy at kung ano ang sitwasyon ng puputulin natin ng kahoy. So, ang proper authorities dito sa Batanes ay ni-inspect po nila yung kahoy na yun. So, kung pala ay pwede na puputulin, may proseso yung certification para wala yung basta-basta na lang kukuha ng kahoy. But within yung public people sana, within Batanes na lang po sana yung permit, yung ECC, Environment Compliance Certificate, kahit dito na lang po sana. Okay? May parallel move na rin na ordinance ang provincial government, and I doubt na papasa sa kanila yun. So, ang sa akin, if elected, kung papalarin ko, live through radio will be good, pero yung live na social media parang mag-disturb ko yung section. So, yung sa sa radio po, agree ko doon. Okay, so agree po kayo na ilalive through radio, not on social media. Sa pananaw ko po, siguro hindi mo na ilalive sa both. Kasi po, paano kayo makapag-concentrate sa paggawa ng batas o ano man yung gagawin niyo doon kung naka-live kayo. Ganun mo. Sa akin siguro, hindi lahat ng sessions ay pwede i-live and through the radio. Lalo na kung may mga sensitive issues na pinag-uusapan, ay kailangan yung mga confidential issues and concerns ay kailangan within the body muna. After they have reached their final decision, siguro pwede nang i-live yan sa radio and not on media. Sang-ayon ako na i-live sa radio yung station. Para sa akin, ako po ay pumapayag both. Kasi pagdating sa politics, pag sinusunod mo na yung kapakanan ng kababayan mo, dahil ang politics ay numbers game, kahit gaano pa kaganda yung isinusunod mo, pero yung mga nakaupo dyan ay hinaharang dahil sa personal motive ay hindi na isusulong. Kaya kung makita ng taong bayan, ng kababayan natin, dahil isinusulong mo ay yung para sa kapakanan nila, ako po ay naniniwala na makakatulong po ito sa pagpili nila ng tamang tao ay bubuto po nila sa susunod. So ano pong ordinances na naiisip nyo para i-address yung
rising prices ng basic necessities and prime commodities at yung to address supply shortage dito sa Basco? Sa akin po, siguro magkaroon ng isang group na mag-conduct ng kung tama ba yung pricing nila o nagkakaroon sila ng hoarding kaya walang supply sa store o ganyan mga walang barko. So sa akin po magkaroon ng isang grupo to handle the monitoring of prices of commodities. Sa pagkaalam ko, ang Price Coordinating Council ay in charge sa pag-control or pag-monitor ng mga prices ng commodities sa isang locality, and then it is DTI, there is a team, may team na nag-monitor sa mga prices ng mga commodities natin. So I know na may existing ordinances dito. So maganda rin siguro na kung sino ang may committee dito ay makipag-dialogue din sa Price Coordinating Council, both at the provincial and the municipal level, sa municipal level, para alamin nila ang mga commodities na malimit na tumataas or na hindi what is this, parang minsan nag-hoard sila kung konti ang mga commodities. So kailangan din ng strict implementation ng Price Coordinating Council. Usually kasi may dialogue muna with the consumers and with the business sector na sa mga prevailing prices nila. Hindi rin natin maiiwasan na tumataas yan, pero sana yung prevailing prices ay masusunod ng mga negosyante. Okay, thank you, Ma'am Leslie. Pakinggan po natin ang kasagutan ni Sir Ino Gobico. Sa ordinansya, yung pag-create ng ordinansya regarding pagtaas ng presyo, kailangan masisinan na pag-aaral po ito. At pangalawa ay dumidepende ko sa sitwasyon. Kung mahirap yung basta-basta ka na lang na gumawa ng ordinansya na hindi pag-aralan at sa sitwasyon ng bayan. Kailangan na makakaroon tayo ng ordinansya regarding this yung control kaso prices. Kailangan po yun. Dahil yung maapektuhan dito ay ang mga taong bayan. So we need to create an ordinance regarding this high prices. Price high. Thank you. Okay, thank you, Sir Ino. How about you, Sir Jake Oriondo? Ano po ang inyong kasagutan? Para sa akin, yung mataas na presyo ng mga bilihin ay dahil po ito sa tinatawag nating law of supply and demand. Kung mataas yung supply, mas mababa yung presyo. Pag mataas naman yung demand, mababa yung supply. Kaya para mas ma-address po natin yung problema doon sa mataas na presyo ay magkikreate ako ng resolution na magkakaroon po ng i-strengthen po yung livelihood program sa ating community. Halimbawa, example na lang, kung ang bawang ay sobrang mataas ang presyo, kung ang bawat tahanan doon sa kanilang backyard ay may nakatanim na bawang,
halos lahat mayroon na tayong bawang ide, yung mga nagbebenta ng mataas na presyo, mapipilitan silang ibaba yung presyo nila. So, i-strengthen natin yung livelihood program. At isa rin dahilan kung bakit napakataas ng presyo ng bilhin dito is yung shipping company. Kung ang shipping company ay walang kakompetensya, ay mataas po yung presyo, kaya kailangan mag-intervene yung government po. Okay, thank you. Sir Romeo. Yes, mahirap na tanong, Sir Ted. Pero I want to congratulate our MLGO Basco for being a top MLGO sa Region 2. Sir Ted, congratulations po. Siguro pababain ang shipping fees. Sabi nga ni Sir Jay, yung po, pababain sana yung fees. And ang nakikita natin dito is, since dalawa lang yung may shipping company dito, parang minamanipulate nila yung prices. Gaya ng noon, nasa private, isa lang yung nagmamanis ng arrastre doon. Ngayon, kinuha na ng mga shipping company ang arrastre. So, the chances na i-manipulate nila yung mga prices ay nando na. Sila na lang po ang nag-didikta ng presyo. Since nasa kanila lahat, nasa kanila na yung barko, nasa kanila na rin yung arrastre. So, dapat, I highly recommend na dapat pabain din yung CPGs. Thank you dito sa opportunity. Kanina, napansin ko nang tinanong kayo kung ano yung gusto niyong mga ordinance na ipapasa or gusto niyong i-amend. Pero halos lahat kayo nagsabi na kayo updated. Yun siguro ay dahil kulang sa information dissemination yung local council natin, yung SB council natin. Gusto kong itanong kung amenable ba kayo or payag pa kayo na mag-maintain ang SB ng Basco ng isang Facebook account kung saan doon makikita rin lahat yung mga ordinances na pinapasa, yung mga incoming na public hearings. And then, mapapanood din doon yung recorded na session ng SB. Yun lang po. Tagdag ko lang, pwede sigurong kung natatakot kayo, kasi alam ko magkakagulo kung nagkaroon ng open for comment yung Facebook, di ba? Magulo yun eh. So, pwede naman natin i-close yung comment sections ng Facebook account. Pwede rin natin i-close yung sharing para hindi magulo sa bayan. Mapapanood lang at mababasa lang nila kung ano yung mga upcoming and yung mga recent sessions and mga upcoming public hearings. Okay, thank you, sir, sa inyong question. Ma'am Nessie, ano po ang masasabi ko ninyo dun sa suggestion niya? Payag po ba kayo? Upcoming or mga existing? Mga existing at saka yung mga pag-uusapan pa. Opo, para siguro ahead of time, alam na ng bayan na ito pa lang yung mga pinag-uusapan sa SB. Even public hearings, sabi niya, kasama rin. Kasama daw po yung mga public hearings. I am for this proposal para magkaroon ng transparency. Kasi lalo na sa public hearing, alam ko malaki ang effort ng LGU at saka yung committee concerned sa pag-conduct ng public hearing, pero konti lang ang dumagalo. So, for transparency purposes, I am for this suggestion, for this proposal. Para for the general information, para yung mga i-propose, yung mga existing, at saka kung halimbawa gustong i-amend, para may rin, kung halimbawa makita ng mga taong bayan yan, pwede naman nila siguro through you, kung hindi ikaw yung committee concerned doon, ay pwede mo i-relay doon sa
may committee concern kung ano yung feedback doon sa nabasa nila or nakita nila. So, I can for that. Agree ako na for transparency purposes na yan sa feedback. Okay, how about the others po? Ako rin, favor ako dun sa transparency ng lahat ng na-approve na ordinances. Kasi yung na-approve na ordinance pag pinigay sa amin sa barangay, ni-file po namin. Kulang lang dun, dapat sana i-disseminate yan sa mga tao yung ordinance na yun. Kung minsan nilalagay natin yan sa munisipyo, nakapaskil doon, hindi na nila pupuntahan na napasahin. So ang maganda dyan, kung meron na ipasa na isang ordinansya, ay kailangan i-public disseminate. Pwede siguro sa radio na itong ordinansya tungkol sa aso ay na-aproban na at it is now batas. Tapos sabihin na yung ganyan na sitwasyon katulad ng traffic, illegal parking, double parking, dapat yun ay na-airing para itong mga tao na hindi nagpapasa ng ordinansya o ng mga nakapaskil ay ma-impormahan. At tulad na tayo rito, maraming nasabi na we are not updated on the ordinances which are existing. So, yun kailangan na kung meron tayong naipasa, kung tayo ay nahalal, tapos meron tayong naipasa na isang ordinance, kailangan i-disseminate yan sa bayan through parang bandilyo, para sa radyo, pwede yun. Okay, thank you, Sir Ino. Kayo po, Sir Jay Coriondo, ano po masasabi? Po po ay pumapayag na magkaroon po ng Facebook account, yung SP, para sa tinatawag po natin quick information dissemination sa ating community. Kasi ako ay naniniwala na kapag mayroon po tayong batas at ipinaskil lang po doon sa mga area na pwedeng ilagay, ay itong binasa nila, mayroong isang Chinese proverb, ang sabi niya doon, when you read, o di kaya kung halimbawa yung bandilyo nila, diba? Ito yung bagong batas. Yung pagbandilyo mo na yan, madali nilang makalimutan kasi sabi ng isang Chinese proverb, when you listen, you forget. Kung isulat naman po natin dun sa mga area ng papaskil, when you write, when you listen, you forget. When you write, you remember. Maganda rin na kapag nakasulat dun sa Facebook account, yung narinig nila at nabasa nila, maalala na ito nga yung batas. Ngayon, ang advantage, ako ay pumapayag dahil ang advantage nito, madali nilang ma-revisit, ma-review, at ma-recall kung ano yung batas na naipasa po. Okay, thank you, Sir Jay. Kayo po, Sir Romy Puliran, ano po yung masasabi po ninyo? Yes, nasabi na ni Sir Jay, agreeable po ako sa for transparency, lalo na sa yung public hearing po. Agreeable po. Okay, thank you. Si Ma'am Verna po. Ako po, I am for the posting of ordinances for the awareness of all. Pero yung mga walang Facebook, yung mga walang cellphone, siguro po sa bandilyo na lang po para hindi sila maligaw, para alam nila kung ano yung mga ordinances na karapat-dapat sa ating bayan. Salamat po, Ma'am. Meron ako ng katanungan in line dun sa cutting of trees. Few months ago, parang September po yata, nagkaroon ng All Wheels Forum ang Department of Environment and Natural Resources. Open ko natin dito sa Basco. Ginaway ko sa Barangay Hall ng Barangay San Antonio at isa tayo dun sa naimbitahan. At tungkol sa, ang isang issue doon ay yung batas patungkol sa pagputol
ng kahoy or pag-pruning or yung pag-chainsaw. So, kanina, tungkol doon sa anong stand nyo, doon sa pagputol sa kahoy. Ngayon naman, specific ako dito sa pagtanggal, pagputol o kapay-sapat. Ano bang English ng kapay-sapat natin? Doon sa mga regular na, sa mga magsasaka ito eh. Sa issue ng magsasaka, sa issue ng mga regular na bukid na sinasaka. Ang lyrics sa akin doon ay ang isang farmer ng taga-Batanes ay normally meron siyang 3 sakahan na bukid. More or less of 1,000 square meter. Sabi ko. Tapos, nagkakaroon yan ng pagitan para mag-rest yung kada bukid na yon. At bago mo balikan, umikot yan yung 3 bukid. So, tumatagal siya ng 2 to 3 years. Bago mo balikan yung isang bukid para linisin ulit ang tamnan. Ngayon, normally, ang ginagawa doon sa bukid na yan, pag natapos ng tamnan yan, tutubuan na yan ang mga punong kahoy, ipil, views, iba-ibang mga kahoy na after 2 or 3 years, kailangan mo na siyang tanggalin dahil mataba na naman yung lupa doon. Ngayon, ang stand ng DNR, hindi sila pumapayag. Naputulin na lang yan, o sakparan na lang yan, i-approve yan, or kasama rin yung pag-pruning sa isan, sa boundary lines natin. Normally, ang boundary lines ng mga bukid natin, mga punong kahoy din yan eh. Kasama yung pag-pruning na yan, kasi sa atin, bilang magsasaka, mga ibatan, hindi tayo makakapagtanim doon, hindi natin i-prune yung shaded area na yun. Kasi normally, pinapangnan natin ng mga ano yun, like yung anaha or ginger. Doon kasi gusto nga tumuwi, hindi direct na naiinitan ng araw. So, balik, ang stand ng DNR, ayon daw sa batas, hindi ko pa totally nabasa yun, ay pinagbabawal daw ng batas na pinagbabawal. Kailangan mo mag-secure o kumuha ng permit. Kung kailangan mo sa i-approve na naman yung kahoy doon o putulin o pag-pruning. Ang tanong ko, sasang-ayon mo ba kayo doon sa pagkuha pa ng permit? Or i-maintain na natin yung regular nating practice bilang ibatan na normal na nire-regulate natin yung pagtubo ng kahoy, palit-palit yan doon sa rotation ng pagsasaka natin doon sa kabukiran natin. Yan lang po. Magsisimula na kay Sir Ina. Sa akin, hindi na kailangan na kumuha pa ng permit dahil tradition yan or culture natin yan na magsasaka. So, unless na yung talagang forest, pero hindi yan tinatawag na forest, hindi na natin yan. So, hindi ako payag na yung ipag-a-approve mo ng mga native na yan na katulad ng views, manakni, at saka yung ginwa, ay kukuha ka pa ng permit. Ang dami naman ng kahoy dyan na natumubo dyan sa isang partial na yung tataniman mo, ikuha mo pa ng permit lahat yun. So, I'm not able to get to secure permit. Kalipartas ka pang apples permit mo magsasakaya. Thank you. Okay, sa akin naman, kung nasa batas yung sinasabi na talaga ng DNR na bawal talaga, sabi natin is above the law. Kaya mahirap naman na yung implementer na DNR ay tolerate yung mga gustong mag-cut kung talagang bawal. What I will do siguro is to ask yung ating representative na i-amend yung batas na yan para ma-free tayo na gawin yung nagkagawin na po natin na pwede ikat. Kasi marahil baka nung mga naunang nanunungkulan ay hindi talaga nila strictly na ini-implement yung batas. At kawawa naman yung implementer kung sila yung mailipit. Yan pang aking pananaw ko. Okay, thank you. Hindi ako sa idea. Siguro mabili o tradisyon tao do tinagisnan do kaya kay buhat o pamamagkapagsuanan at dito. Thank you.
Kay Ma'am Berna. Kung siguro yung nasasakupan na tatanong natin ay mga umlaw nga kayo, siguro hindi na kailangan kumuha ng permit kung proling lang. Ganun ho. Tayo naman nagagamit nung sasakahan natin, bakit kailangan pa natin magkuha ng permit to cut? Kasi yung mga kahoy, nasa ano lang naman yun, boundaries. So yung pag-proling lang, hindi na siguro kailangan kumuha ng permit. Ma'am Berna, kasama yung kapay sapat? Kapay sapat. So kayo doon kawan? Doon kawan, kung hindi na siguro kailangan kasi yung mga kahoy doon, hindi naman yung kahoy ba na century, ba yung mga kahoy na pero yung mga kahoy na basta na tumubo dyan, hindi na siguro kailangan kumuha ng permit. Okay, thank you, Ma'am Berna. Kay Ma'am Lisa. Since na may batas, may national law tayo tungkol dun sa prohibition na yan, dapat naman i-humanize din nila sa farming practices, cultural practices ng Ivatan. Kasi maninibago tayo maninibago tayo kung talagang susundin natin itong national law na ito. So, katulad ng sinabi, sino ba isang nagsabi na dapat may representation ang mga mga officials natin para bigyan ng exemption ang particularly yung sa natin sa cultural farming practices natin para hindi tayo pipigilan na magpatuloy sa pagsasaka. And hindi sa totally na non-compliant tayo sa national laws. Pero sana i-humanize nila and proper representation by our government officials kung anong magagawa dito para magtuloy-tuloy ang pagsasaka, ang cultural farming practices natin sa Batanes. Okay, thank you, Auntie Elsie. Okay, nasagot na. So, meron lang isang follow-up na lang. Diyan po rin sa tanong na yan. Ano kung sakalit kayo yung may halal na membro ng Sangguniang Bayan? Ano po yung measure or action na inyo pong gagawin upang matanggal o hindi na maghirap yung farmers natin na mag-secure o kukuha pa ng permit? Okay, Sir Jake. Si Sir Jake mo muna. Okay, ulitin ko yung tanong. Follow-up question. Sa tanong pa rin. Kung sakali kayo yung maihalal na magiging membro ng Sangguniang Bayan, ano po yung action? Or, to be specific, ano yung measure o ano ba yung solusyon ang gagawin nyo upang ma-address natin, mabigyan natin ng solusyon yung problema para yung farmers natin hindi na kailangan pupunta pa ng DNR mag-secure ng permit or capping permit. Dahil narinig ko lahat agree na hindi na kukuha ng permit kung tama ba yung pagkaintindi ko. Okay, so ang una halimbawa kung may halal, ang una ko po siguro gagawin ay makipag-coordinate doon sa mga agency or offices na concerned doon sa mga pag-prohibit ng pagkat para mapag-usapan kung paano maiwasan na yung maraming proseso or pagbawal ng magputol para sa by the next time na gusto nang magputol ng mga kababayan po natin ay matulungan sila na hindi na sila kailangang dumaan sa maraming proseso. So ang una kong gagawin ay pumunta sa mga concerned agency or offices, makipag-ugnayan kung paano pumatanggal o mabawasan yung proseso, at ang gagawin ko pong resolution ay yung magkaroon ng mabilisan na proseso ng pagputol po ng kahoy. Thank you. Thank you, Sir Jake. Okay, Sir Robin. Sir, can I have a no comment? Okay. No problem. Maraming salamat, Sir Robin. Kay Ma'am Berna.
Sa akin po, siguro pag-usapan na, kunwari ako, isa ko sa nahalal, pag-usapan sa opisina na yun ng Sangguniang Bayan, pag-usapan ng resolution, then ibigay doon sa concerned agency na hindi na kailangan lagi ng permit. Para ma-respect pa natin ang kultura natin na huwag nang kailangan gawa ng permit, mag-secure ng permit. Okay, thank you, Ma'am Bernard. Kaya Ma'am Nancy. Gusto ko sana i-propose ay first yung bago mag-propose ng resolution ay yung consultation with the agency concerned muna, and then ang resolution na gusto ko sanang if in case na mahal tayo ay requesting the government agency concerned to localize the national law in order to preserve the cultural farming practices of Batanes. Yun lang siguro mga it's only a request, but it will come to give more emphasis kaparin siya as a resolution para para sa being a representative ever of the people, ma-feel nila yung concern natin sa lukong na bahayan. Okay, thank you, Ma'am Nancy. Magandang kasagutan. Kayo sa iyo? Yung mga kahoy na tumutubo sa tataniman ay hindi malalaking hindi malalaking puno po yun. Within 3 years, maliliit pa yung ibil na yan, o kaya mga kahoy dyan sa pagtatanim yung sakahan. So, kung ako ay mahalal, gagawa ng resolution requesting yung concerned office to allow the farmers to uproot all those unnecessary trees on their farm lot para makapagtanim po sila ng magandang tanim yung plantation nila. Thank you. Okay, thank you, Sir Ino. Wala pa kaming naririnig kung may ginagawa ng official survey tungkol sa issue na yan. Pero dun sa payo ng pag-uusap na sa forum na yan, may lumalabas ng mga kwentuhan ng mga katabi, at after the meeting, pinag-uusapan sa mga maliliit lang na grupo na sabi nila ay kung ganyan kahigpit ang gobyerno natin, ay mas maiging mag-stop na lang kami mag-farming. Or instead, hindi na kami magpapatubo ng kahoy dun sa bukir namin, kundi hayaan na namin pakawalan na lang, pastulan na lang, tubuan na lang ng grass yan. Yan din yung niraise din natin ng issue. Sabi ko, delikado, mas delikado. Dahil mamaya makita nyo, halos grass na lang mamaya ito mga farmlands na makikita nyo. Sabi ko gano'n. At gano'n din yung mga kukunting mga naririnig natin. So, sana kung ihalal kayo ay mas masusik ang pag-aaral upang ang farming natin ay magpatuloy at lalo pang lumakas. Dahil din yung katanungan kanina, yung food supply natin, kung baka magkukulang tayo, especially masyadong sana hindi na maulit ito mga masyadong tuloy-tuloy ng mga bagyong malalakas. So, yun na lang po, at kung wala na,